Alam mo bang hindi kailangang umabot sa XRP sa $10,000 para mabago ang financial life mo? Oo, narinig mo po ng tama. Maraming Pinoy traders ang nadidismaya dahil mabagal ang galaw ni XRP kumpara kay Bitcoin na halos buwan-buwan ay may bagong all-time high. Pero ayon po sa isang angel investor na si Ginoong Armando Pantoja, hindi lang presyo ang dapat nating tinitingnan. May mas malalim pa palang dahilan kung bakit valuable sa XRP at yun ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kaya kung isa ka pong XRP holder o nag-iisip ka kung sulit pa bang bumili, yan, tutukan mo po ang video na ito dahil atin pong pag-uusapan ang bagong pananaw sa potensyal ni XRP. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ang source po ng ating balita rito ay ang The Crypto Basic. Ngayon ay simulan po natin sa kung ano ba ang sinasabi ng angel investor na si Ginoong Armando Pantoja tungkol dito kay XRP. Ayon po kay Ginoong Armando Pantoja, isang kilalang angel investor at saka crypto influencer, ang tunay na halaga ni XRP ay hindi nakasalalay sa presyo nito. Ang mahalaga raw ay ang return on investment or ROI at kung paano po ginagamit sa XRP sa totoong mundo. Sabi pa niya, hindi kailangang umabot sa XRP sa $10,000 para masabing life-changing ang investment mo. Kumbaga, hindi mo kailangan ng malaking number para kumita ng malaki. Basta tama ang pasok at timing mo. Ngayon is bakit po madalas nadidismaya ang mga XRP holders? Marami sa mga retail investors o tayong mga regular na investor ang nadidepress kapag nakikita natin na parang hindi gumagalaw si XRP. Habang si Bitcoin ay umaabot na sa bagong all-time high na halos $112,000, sa XRP naman ay nasa paligid lamang ng $2.30. Hindi po natin maiwasan ikumpara, pero ang problema raw, ayon po kay Ginoong Pantoja, ay nagfo-focus tayo masyado sa presyo at hindi sa mas malaking larawan. Ngayon is mas maganda pa talaga ang ROI ni XRP kaysa kay Bitcoin? Oo, at ito po ang paliwanag. Halimbawa, kung gusto mong triplehin ang pera mo, kung kay Bitcoin ka mag-i-invest, kailangan pong tumaas ito sa halos $300,000 para makuha mo ang 3 times na ROI. Pero kung kay XRP ka po papasok, kailangan lamang po niyang tumaas mula $2.30 hanggang halos $7.80 at ayan, triple na agad ang investment mo. Mas maliit po ang kapital na kailangan, mas feasible ang gains. Idagdag pa natin ang market cap ni XRP na nasa 7% lamang ni Bitcoin. Kaya mas may room po siya para tumaas ng malaki ang kanyang percentage gain. Ngayon is bakit hindi po stagnant si XRP kung ikukumpara sa iba? Sa totoo lang ay hindi. Kung tingnan po natin ang kanyang performance nitong mga nakaraang taon, yan, si Bitcoin ay tumaas po ng 52% sa loob ng isang taon. Kaya impressive, di po ba? Pero sa XRP kahit nasa $2.13 lamang ay tumaas po siya ng 312% sa parehong panahon or timeline. Kaya kung titignan mo ang percentage gain, mas malaki pa nga ang inakyat ni XRP kahit hindi siya ganun ka-high. Ngayon is ano po ang totoong gamit ni XRP sa totoong mundo? Isa ito sa pinakamalaking selling point ni XRP, ang real world utility. Si XRP ay hindi lang basta token, isa siyang cross-border payment solution na mabilis, mura at saka reliable. Kaya kaya niyang mag-settle po ng bayad sa loob ng 5 seconds at kaya mag-process ng 1,500 transactions per second. Halos kasing bilis po niya ang mga traditional financial systems tulad po ng SWIFT. Dahil dito sa XRP ay nakikita bilang potensyal na backbone ng future global payment system. Isipin mo kapag ginamit na siya ng mga bangko at saka financial institutions sa buong mundo, gaano kalaki ang demand? Hindi hype, kundi tunay na gamit. Yan ang meron itong si XRP.
Ngayon is mas maganda ba talaga si XRP kaysa kay Bitcoin? Hindi naman sila dapat ikumpara ng ganun. Magkaiba po sila ng purpose. Si Bitcoin ay parang digital gold or store of value. Hawakan mo lang, hintayin mo na tumaas ang kanyang presyo. Si XRP naman ay pang transaction, gamit sa mabilisang bayaran across borders. Sabi nga ni Ginong Pantoja, hindi mo kailangang mamili kung alin ang mas magaling. Ang tanong talaga ay paano isi-set up ang portfolio mo. Gusto mo ba ng safe store of value? Go for Bitcoin. Gusto mo ba ng token na may long-term utility at may malakas na potential gain sa maliit na capital? Consider mo si XRP. At ayan, pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Para sa atin, bilang mga Pinoy ay napakahalaga po ng impormasyon na ito. Una, hindi lahat sa atin ay may malaking kapital. Kaya yung mga tokens na gaya ng XRP na may mababang entry price pero mataas ang ROI potential ay sobrang relevant sa atin. Pangalawa, maraming OFWs at saka online workers ang nangangailangan ng mabilis at saka murang international payments. Dito po pumapasok ang utility ni XRP. Isipin mo na lang kung dumating ang panahon na ang mga remittance centers dito sa Pilipinas ay ginagamit na si XRP. At ayan, gaano kababa ang fees? Gaano kabilis ang transactions? Kung holder ka ngayon, importante po ang long-term mindset. Hindi porket hindi siya umaabot ng $100 or $1,000 ay wala na siyang kwenta. Minsan, ang pinaka-successful na investment ay hindi yung pinakamahal, kundi yung pinaka-maabilidad at saka useful. At bilang panghuli, ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ay sobrang solid po ng point ni Ginong Armando Pantoja. Tama po siya. Hindi presyo ang lahat. Ang mas mahalaga ay utility, timing at saka understanding sa token. Marami pang Pinoy ang naiiwan dahil hindi tayo exposed sa ganitong klaseng analysis. Kadalasan ay nadadala tayo ng high. Bumibili tayo pag mataas, tapos nagpapanic sell pag bumababa. Pero kung maintindihan natin ang pinakapundasyon ng XRP at kung paano po siya pwedeng gamitin sa mga totoong transaction sa hinaharap, masasabi natin isa po siya sa pinaka-underrated na crypto sa market ngayon. So kung ikaw po ay naniniwala sa long-term value, hindi lang nagmamadali sa pump and dump, si XRP ay pwedeng maging life-changing investment kahit hindi po siya umabot ng $10,000. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.